Ipinahandog ng Rosas Productions. This is not your ordinary, no ordinary love. No Ordinary Love. Prepared enough. Ito na ang araw ng thank you treat ni Andrew kay Grace. Ano kayang mangyayari? Buti na lang pala't alam ko ang gagawin kapag inasma attack ng isang tao. Pero mas okay sana kung kinailangan niya i-mouth-to-mouth resuscitation. Diyos! Hi! Grace, ano ba? Control! Naku, baka si Andrew na yun. Grace? Andrew, ikaw na pala yan. Right on time. Oo naman. Ayoko atang malate sa aking savior. Savior? Ikaw naman? Walang anuman yun. May pa-savior ka pang nalalaman. Sus! Siya nga pala. Ito, para sa'yo. Ano yan? I bought you a bouquet of pink flowers. I hope you don't mind. Wow! Thank you, Andrew. Hindi mo naman kailangan gawin pa yan. Grace, I insist. A superwoman like you deserves to be rewarded. Plus, it reminded me of you. Talaga? Bakit naman? Did you know that pink flowers symbolize gratitude, gentleness, and grace? Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see. Grace, wag ka nga magniting aso dyan. Wag mo masyado ipahalata na kilig ka na. Keep your control. Dito na tayo. Suotin mo itong jacket. Baka lamigin ka mamaya. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Kumuha kasi ako ng tickets para manood tayo ng movie. Magugustuhan mo to. Tulad mo ang bida dito. Maalaga din siya at napakaganda. Binobola mo na naman ako eh. Totoo. Ikaw nga ang savior ko, di ba? Sus! Hahayaan ko ba naman ang kahit sinong inaatake ng asma? Kaya nga kita niyayaya lumabas eh. Marami namang med students sa coffee shop na pwede ding tumulong sa akin. Pero ikaw lang ang lumapit. Kaya salamat talaga, Grace, ha? Paulit-ulit? Okay lang. I'm happy to help. Grabe, Andrew! Tama ka! Ang ganda ng movie! Bakit kaya nagkaganon yung nangyari, no? Naisip mo bang mabubuhay pala yung bida sa dulo? Ang galing ng movie! Hindi ko kasi masyadong naiintindihan eh. Ha? Bakit naman? Mas nakakaelo kasing panoorin ka kaysa sa pelikula. Bolero? Totoo, Grace. Ang ganda mo kapag nakangiti ka at tumatawa. Siguro lagi mo yung sinasabi sa mga dinadala mo sa date, no? Hindi. Andrew? Andrew! Anong nangyayari sa'yo? Mukhang inaatake ka na naman. Doon tayo umupo at kukunin ko lang yung inhaler. Ay naku, Andrew. Dapat lagi ka nang may dalang inhaler. Paano na kung wala ako? Eh di nahimatay ka na lang dyan mag-isa. Grace naman. Sorry na. Salamat ah. Pangalawang beses mo na ako niligtas. Ikaw na talaga ang hero ko. Nagagawa mo pang magbiro kahit inaatake ka na? Tumigil ka nga at baka atakihin ka na naman. Puro ka kasi bola. Okay na ako. Dahil sa'yo. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. Ang ganda naman ng restaurant na to. Mahilig ka pala sa Italian? Oo, at saka kilala ko yung manager dito. Kaya may privileges akong nakukuha. Sige, order ka na. Napansin ko lang,
Bakit lagi kang may dalang inhaler? May asthma ka rin? Wala. Para yan sa papa ko. Inaalagaan ko kasi ang papa ko tuwing weekend sa Cavite. Lagi kasi siyang inaatake ng asthma niya, kaya ayun, nasanay na rin akong dalhin to sa bag ko. May pagkakamakalimutin din kasi siya eh. Ah, taga Cavite ka pala. Ang layo naman pala ng dinadaya mo para sa papa mo. Okay lang naman ba siya? Okay lang naman siya. May kaunting katandaan na nga lang. At saka, pag inaatake talaga siya ng asthma, dun siya nahihirapan. Pero kahit ganon, gusto niya na siya na lang ang umaasikaso sa sarili niya. Daddy's girl ka, no? Slight. Sabi ko nga sa Cavite na lang ako para ako na mismo mag-aalaga sa kanya eh. So, bakit hindi ka na lang sa Cavite? No offense ha, masaya akong nandito ka sa Maynila at nakilala kita. Ayaw niya daw kasing maging hadlang sa mga pangarap kong maging doktor. Hindi niya rin naman maiwan yung bahay namin sa Cavite kasi doon na siya lumaki. Medyo sentimental din yun eh. Ah, ngayon alam ko na kung bakit ka ganyan kapalaban at kaalaga. Mana ka pala sa tatay mo, basta't kayang labanan ng sakit, kinakaya. Siguro nga, wala naman tayong mararating kung wala ang tiyaga, di ba? Eh, nasa na pala ang nanay mo? Ah, si mama. Nandun din siya, tumutulong kay papa. Minsan, di na siya nakakapagtrabaho kasi kailangan asikasuhin si papa. Kaya tumutulong ako. Wala ka bang mga kapatid? Actually, meron. Pero hindi ko na siya nakilala. Si papa kasi, nagkaroon na ng pamilya bago pa kami. Iniwan siya ng dati niyang asawa at sinama ang anak nila. Nasaan na daw sila? Sinabi ba ng papa mo kung nasaan? Hindi na talaga namin alam. Nung mas malakas pa ang papa ko, sinubukan niyang hanapin pero nang nagtagal, napanghinaan na rin siya ng loob. Gusto kong hanapin kaso wala rin akong oras ngayon eh. Kailangan kong asikasuhin ang mga mas importante na bagay. Oh, bakit ganyan ka makatikim? Feeling ko ang swerte ng magiging boyfriend mo. Huh? Maganda ka na, matalino, alam mo ang gusto sa buhay, mabait, lahat na. Yeah, right. Oh, naka-on na naman yung mataray mode mo. Actually, dyan nga ako pinaka naa-attract sa'yo. Ikaw na talaga ang pinakabulerong lalaki na nakilala ko. There's no one but you and me. Right here and now. The way it was meant to be. There's a smile on my face. Knowing that Ang sarap ng pagkain, Andrew! Oh my gosh. Okay, another imperfection, but still cute. Ewan ko sa'yo. Teka, ang dami ko nang nakwento sa'yo ah. Ikaw naman magkwento. Interesado ka? Sige, okay lang. Kahit huwag ko nang magkwento. Hindi, sige, magkikwento ako. Ano bang ikikwento ko? I'm 23 years old, no girlfriend at the moment. But I already had 2 girlfriends. I'm working as a part-time instructor at UP Diliman. Wala ka pa bang balak mag-law school? Hindi ko alam. Actually, 2 straight years na ako nagtitake ng law aptitude exam. At, well, pumapasa naman ako. Pero laging hindi natutuloy ang pagpasok ko. Bakit naman? Ewan, magkakaibang dahilan. Hindi lang talaga siguro para sa akin yun. Bakit ka pa nagtitake ng exam? Bragging rights. Ay, ewan ko sa'yo. Malala ka na. But seriously, gusto ko talagang mag-abogado, kaya lang laging may humihila sa akin pabalik. Sayabang mong yan, wag mong sabihin pinanghihinaan ka ng loob. Hindi naman. Hindi ko rin kasi sure kung gusto ko talaga yun. Ewan, magulo. Gusto ko na ayaw ko. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kung hindi mo magugustuhan after, edi umalis ka. Kesa naman habang buhay mo nalang ini-imagine yan. Alam mo, tama ka. Hindi dapat ako nagpapapigil sa kung ano-anong mga bagay. Ang galing mo talaga. Pwede ng nanay. Nanay ka dyan. Speaking of nanay, ikaw, kamusta naman ang mga magulang mo? Wala na yung mom ko. Namatay siya ilang buwan lang after kong ipanganak. Sabi ng lolo at lola ko, na-depress daw nang iwan kami ng tatay ko. Hindi daw kasi pinanagutan ang mom ko nung mabuntis siya sa pagkadalaga. Sorry. Okay lang, immune na ako sa kwentong yan. let it go. Let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over, let it in.
Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Our lives are made in these small hours. Kawawa naman pala si Andrew. Hindi ko inakalang lumaki pala siyang walang magulang. May batang lalaki pala talaga sa loob niya na gusto lamang mahanap ang tatay niya. Hindi lang pala siya puro bola at loko. Marunong din siyang magseryoso. Ay, nagkakagusto na yata ako sa kanya. Kakaiba talagang babae itong si Grace. Nag-aaral na ng nursing, inaalagaan pa ang papa niya. Malayo ang mararating niya. Baka maging hadlang lang ako sa kanya. Nagkakagusto na yata ako sa kanya. Tatanong ang isip, di raw maintindihan kung anong nararamdaman. Dapat mong malaman, sa puso ko'y ikaw lamang. Mukhang nahuhulog na nga ang kalooban ni na Grace at Andrew sa isa't isa. Magkatuluyan kaya sila? Abangan sa susunod na kabanata dito lang sa No Ordinary Love. This could have been just another day, but instead we're standing here. Ang kabanatang ito ay mula sa panulat at direksyon ni Gia de los Santos.